Bagong person of interest sa kaso ng pagdukot umano ng pulisya sa isang South Korean national ang may-ari ng punerarya kung saan daw dinala at prinoseso ang mga labi ng biktima. Balitang hatid ni Athena Imperial. The last thing that she wants to say is, please help her to find her husband as soon as possible. Noong isang linggo, dumulog sa NBI ang asawa ng Korean businessman na si Ji Ik-jo. Nagpapatulong siyang hanapin ang kanyang mister na dinukot ng mga nagpakilalang pulis sa kanilang bahay sa Angeles City sa Pampanga noong October 18, 2016. Natuntun na ng mga otoridad si Ji sa isang punerarya sa Caloocan City. Ipinakita raw ng NBI sa mga tauhan ng punerarya ang larawan ni Ji at kanila raw itong kinilala. Natatandaan daw nila si Ji dahil bihira naman daw silang makatanggap ng labi ng dayuhan. Di ba yung picture, pinakita namin yung picture, in-identify naman nila yung picture ng victim. At the same person brought here no October 18, 2016. Ayon kay Attorney Ross Jonathan Galicia ng NBI Task Force Against Illegal Drugs, dinala sa punerarya ang bangkay ni Ji sa parehong araw na dinukot siya noong Oktubre. There's a proper procedure kasi sa pagtanggap niya, no? There must be a death certificate, something like that, no? You don't just dump a body sa funeral parlor. So, yung circumstances kasi nung pagkaka-deliver ng body dito is very highly suspicious, no? Dahil dito ang bagong person of interest sa investigasyon, ang may-ari ng punerarya na hindi muna pinangalanan ng NBI at ngayon nasa labas ng bansa. Bukod sa may-ari ng punerarya, inaalam din ng NBI kung sino ang nagbayad para sa pagproseso sa labi ni Ji na binayaran ng 30,000 pesos. Ayon sa NBI, cash daw itong ibinayad sa may-ari bago padalhin sa punerarya ang labi ni Ji. Bagamat sumuko na at nasa protective custody na ng NBI, inilagay pa rin sa lookout bulletin ng DOJ si PO3 Ricky Santa Isabel at 7 iba pang suspect sa pagdukot kay Ji. Ang isa sa mga pulis na suspect napabalitang umalis na patungong Canada. Naharap sila sa reklamong kidnapping. Nang gagalaiti naman si PNP Chief Bato de la Rosa sa isyu ng umano'y tokhang for ransom. He deserved to be castigated. He deserved to, alam mo, sipin mo, pulis ka. Mangingidnap ka, kumuha ka ng ransom money sa pamilya, pinatay mo pa. I cannot imagine anong gawin ko sa kanya. Hindi ko po matanggap-tanggap yan. Hindi ko matanggap-tanggap yung... Naniniwala raw si De La Rosa na mismong ang mga kasabwat umanong pulis ni Santa Isabel ang maglalaglag sa kanya. Yung dalawang pulis na kasama niya, na apparently naguyo niya, na-dupe niya into going with him in that operation, yun ngayon ang magpipindown sa kanya. Sa susunod na linggo, magpapatawag si Senador Panfilo Lacson na chairman ng Committee on Public Order ng pagdinig tungkol sa mga insidente ng umano'y tokhang for ransom. Ito'y matapos mabalitaan ni Lacson mula sa isang Filipino-Chinese businessman na may iba pang negosyanteng na-kidnap. May nire-report din siyang 6 other incidents in Manila, in Binondo. Panawagan ni De La Rosa, magsampa ng reklamo ang mga Chinese na nagsasabing na biktima sila ng tokhang for ransom. Pero kung ayaw raw magsampa ng formal na reklamo, baka raw may illegal din silang gawain. I suspect that these Chinese people who keep on complaining to not to the proper authorities, they just want to get back at their yung namimira sa kanila na police without them doing their formal complaint to the police station because they themselves, they know that they are involved in other illegal activities. Athena Imperial, GMA News.